Good news muna tayo, mga bossing. Ano? Kasi laging sinasabi ng mga DDS, o si Bongbong Marcos nyo, walang proyekto. O si Bongbong Marcos nyo, puro lang ganito, ganyan. Ang totoong wala hong proyekto, mga kababayan, wala hong iba, kundi yung vice-presidente natin. Oh, yun naman talaga eh. Wala naman tayo nakikita. Meron isa na nakita na proyekto ng vice-presidente. Ano yun? Tree planting pa. At lahat ng nakita na ho natin, mga kababayan, ay panay na ho ano, panay na po gala. Puro na po, bring him home. Puro galit na sa puso ang nakikita natin doon sa vice-presidente. O mamaya pag-uusapan natin tungkol sa impeachment ha. O eto mga kababayan, yung napaka-traffic na EDSA at nung nandiyan ako, mga around 2001. 2001? Hindi, bumalik yata ako ng 2003 eh. No? Nung nandiyan ako, kahit yung may mga parte, baku-baku ho eh. May mga parte na yung semento nauuka na. Aba mga kababayan, yung mga ganyang maliliit na mga uka at hindi pantay-pantay na mga kalsada, makaka-apekto din po yan sa trapiko ha. Siyempre yung mga iba, lalo na po yung maingat sa mga sasakyan, mag-slow down dyan para hindi masira agad yung kanilang sasakyan. Ngayon po, mga bossing, eto, maganda na ang ginagawa nila ha. Kasi nakatutok sa kanila ang buong Pilipinas eh. O, Department of Public Works and Highway sa ilalim o sa panunungkulan, no? O sa pangungunan ng liderato ni Secretary Vince Dizon. Tignan, binuksan na ng DPWH ang naisaayos na bahagi ng EDSA busway, partikular ang southbound mula Taft Avenue hanggang Orense at ang northbound mula Magallanes Avenue hanggang Orense, Makati. Bilang tugon sa utos ng Pangulo, ibang klase talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Yung tipo ho ba na talaga naman at grabe yung kinakaharap mong problema dito sa mga korap sa ating bayan, hindi pa din po niya isinasa isang tabi yung pagsasaayos at hindi isinasa isang tabi yung mga paggawa ng mga lugar natin para po ang ating transportasyon tuloy-tuloy at hindi mabagal, mga bossing. Kapag ka mabagal, madami pong apektado dyan. Lalo na ang dating Pangulong Duterte, anak ng putek ka, Mark Ramos, siningit mo na naman ang dating Pangulong Duterte. Totoo naman ho, ayaw nata-traffic niyan, di ba? Nung na-traffic ng isang beses, 5 oras daw, minura yung Pope. Nakakainit ng ulo yung traffic, mga bossing. At syempre, sasabayan pa nung mauga na pagbiyahe mo, wala na. Bilang tugon, no? Bilang tugon sa utos ng Pangulo, napabilisin ang ginagawang EDSA rehabilitation, puspusan ang pag-aaspalto sa natitirang bahagi ng busway, partikular sa southbound mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard at northbound mula Rojas Boulevard hanggang Magallanes Avenue. Tinatapos na rin ang paglalagay ng pavement parking. Ayan o. Maganda, malinis na ano. At saka kahit pa paano mga kababayan, ayan na mukhang sila din ba gumawa nitong pagtatanim ng mga greens, ng mga halaman? Eto na lang ang kulang nyo. Kiskisin nyo na lang yan. Siguro yung mga tagalinis na, MMDA pa ba ang naglilinis dyan sa kalsada sa Pilipinas? Di ba? Kapag ganyan ang ating mga kalsada, mga bossing, at lalo na kapag nabawasan ang trapiko, nako, alam nyo po, papasok ang turismo sa atin. Lalong talagang hihikayatin ng mga turista ang bayang Pilipinas. Ano namang kinaugnayan nun, Mark Ramos? Bakit bigla namang napasok ang mga turista? Abaho, mga bossing, ang mga turista tumitingin doon sa lagay ng trapiko, doon sa kanilang mga destinasyon. Kapag ka-traffic ang pupuntahan nila, ayaw nila. Hassle eh. No? Siyempre, biruin mo, mauubos yung oras mo doon sa traffic. Ma'am Leila Rafanan, shout out po sa inyo. Salamat sa pagiging miyembro ng YouTube channel natin. Kami ho, gustong-gusto namin pumupunta sa New York. Yan. Gustong-gusto namin pumupunta sa mga ganyang lugar. Kaya lang, dahil sa sobrang traffic, ayun,
sa iba kami pumupunta. Di ba? Pero ito po, ginagawa ng gobyerno, ng Pangulo ng Pilipinas, mga bossing, lahat ibinabalik sa tama. Lahat ng napabayaan nung nakaraang administrasyon, isinasaayos at inilalagay sa tama, mga bossing. Hindi naman po porket na, malaki na ang problema dito, unahin muna natin yon. Kasi yun yung bukang bibig ho ng mga DDS eh. No? Nako, ang daming problema, tapos uunahin pa yan. Pwede pong sabay-sabay yan, mga kababayan. Bakit po? Kaya nga po, mayroong iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga bossing, para po tumugon doon sa mga iba't ibang problema ng ating bayan. Ayan, di ba? EDSA, siguro maganda yan. Isang buo na. Sabi ni Tato! Anak ng tinapa, nandiyan ka na pala. SM MOA to SM Marikina in less than an hour kanina. Totoo? SM MOA, sandali Mall of Asia to SM Marikina. Hindi naman napunta sa Marikina, sa SM Marikina. Diyan lagi kami namamasyal kapag ka nasa Pilipinas kami. So, kapag ka pupunta ka ng SM Marikina, huwag ko nang pakialaman, hindi ko nakabisado yung papunta doon. Di ba? Edgar Edgardo Ordiz, shout out sa iyo. Sakit sa tenga, sabi ng founder. Happy birthday mo naman, okay lang yan. From SM Marikina, paano ba ako pumupunta dati sa sa EDSA ba daan mo nun? Huwag na natin pakialaman, mga kababayan, nakalimutan ko na yung mga lugar at yung mga daanan papunta dyan. Anyway, mga kababayan, tatadtadin ko kayo ng good news ngayon. O eto, mga Boss Chief Amoser, since napag-usapan na din natin ang DPWH, eto, wala munang mga proyekto sa flood control, sabi ng DPWH. Ng Department of Public. Siguro ang gagawin nila o ang aayusin muna nila, ayusin muna lahat. Siguraduhin na kapag gumawa ng mga proyekto ng mga flood control, maayos na. Or talagang hahabulin nila yung mga nagproyekto ng flood control at yung mga flood control, lalo na nung dating Pangulong Duterte, mayabang sila dun 13,000 daw ho. O sa Tagalog, 13,000 flood control daw ho, mga kababayan, yung naipatayo ng dating Pangulo. Ng putik. Wala akong makita. No? Tingnan mo, nung si Pangulong Bongbong Marcos na ho ang umupo, mga kababayan, baha ang Pilipinas. Di ba, Just Vincent?